kakapasok lang na balita na meron daw isang senador na nako-waranto. Ano ba yung ko-waranto? Yan yung parang pinapa-disqualify. Ibig sabihin, nasa posisyon siya, pero yung pagkakakuha niya sa posisyon niya, may bahid. Parang sino ba ang nako-waranto? Nako-waranto kung matatandaan nyo, si Sereno. Chief Justice Sereno, matatandaan ninyo. Kasi, underqualified pala siya. Inappoint siya ni Pinoy kahit na hindi naman pala siya talaga qualified na maging Chief Justice. Kaya natanggal yun. No? Ang nagkukuwaranto, alam ko, Solicitor General. So, na-disqualify si Sereno sa kanyang posisyon dahil illegal niyang na-acquire yung kanyang pagiging Supreme Court Chief Justice. Hindi siya qualified, meron pa yatang mga taong mas qualified sa kanya or may kulang sa kanyang credentials, pero na vital sa role, pero inano pa din siya, inappoint pa din siya. Alam nyo naman, marami yan sa gobyerno, yung mga wala namang qualifications pero inilalagay sa posisyon. Unang-una sa lahat, si Boying Rimulya. Hindi qualified, pero kita mo naman, naging DOJ Secretary na, naging ombudsman pa. Hindi ba? So ngayon, meron na namang isang mahilig mag-bend ng law. Sometimes we have to bend the law in order for us to please the people. Walang Diyo naman talaga. Yun na nga, si Breaking the Law. Hindi pala Breaking the Law. Si law bender, Erwin Tulfo, alam naman natin na meron siyang issue ng citizenship. Di ba? Siya daw di umano ay nameke ng birth certificate at inamin man niya yun. Dahil inamin niya yun as inamin niya na meron na siya ay nagsilbi sa military. Bumili siya ng birth certificate tapos ginamit niya yung Erich Silvestre Tulfo. Yun yung ginamit niya So, the fact na nag-serve ka sa Armed Forces ng Amerika, Amerikano ka. Kung matatandaan ninyo, noong panahon ni Marcos, ni Marcos. Siya ang DSWD Secretary. Pero ang problema, hindi siya na confirm ng Commission on Appointment. Bakit? Hindi siya na confirm kasi nga Amerikano, American citizen. So kung American citizen, hindi ka talaga pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Kaya nga diyan din sinisilip si Grace po noon nung siya ay tumakbo ng presidente tsaka tumakbo rin ng senador. Kasi US citizen, kapag US citizen ka kasi magdi-denounce ka You will denounce your citizenship, yung iba mong lahi, halimbawa Pinoy, i-denounce mo yung iyong pagiging Pilipino at ang loyalty mo ay ibibigay mo lang sa bansang sinumpaan mo. At yan ang Amerika. Nagsilbi pa nga siya sa military. So, ang drama niya dati, kesyo breadwinner daw siya, may mga anak siyang bubuhayin. Kaya niya ginawa yun. Pero yun nga yung sinasabi natin na mandurugas. Mandurugas ka, sinungaling ka, wala kang reputasyon, dinaya mo ultimong bansang Amerika para kumita ka ng pera. Ano ang assurance natin na hindi mo dadayain yung Pilipino? Lumalabas na yung totoong kulay nito ni Erich Silvestre na siya ay nagbe-bend ng law at feeling natin isa yung kanyang pagiging congressman kasi biglang naging kongresista yan Mantakin mo, hindi siya na-confirm na DSWD secretary dahil sa kanyang citizenship. Tapos, biglang naging party list representative siya nung ACT-CIS na kurakot. Kurakot yun yung YAP, di ba? Sabi ni Orly, tsaka sabi din ni Pangulong Duterte noon pa na yung isang representative ng ACT-CIS di umano kawatan.
Sa norte na yan eh. Oo, parang congressman na yata sa norte yun, yung isang congressman na yun. Magugulat ka, bigla siya naging congressman. Nung naging congressman siya, dati siyang Maka-Duterte, bigla siya naging Maka-Romualdez, bigla siya naging Maka-Marcos. Kaya nga feeling ko, ito feeling ko lang, malamang sa malamang mali ako. Oo, malamang sa mali ako, pero feeling ko lang. Feeling ko, kaya pumayag na mag-substitute, kasi nag-substitute lang yan eh. Kaya pumayag na pinayagan ni Romualdez na mag-substitute yan para maging congressman, para makadagdag sa bilang nila at gawing aso ng administrasyon na nakikita natin ngayon. Silang dalawang magkapatid, aso na ng administrasyon. Oo, kita mo sinasabi ni Rapi Tulfo. Ang nakikita daw ni Rapi Tulfo kay Bongbong Marcos, hindi daw nang sisisi ng ibang administrasyon. Tanga, utangin na nabulag na rin sa kayabangan nito si Rapi Tulfo. Hindi daw naninisi si Bongbong ng iba. Putang ina niyan, makinig ka ng mga press conference ni Claire Castro. Tingnan mo, puro Duterte ang inaatake niya. Hindi naninisi ang iba ng nakaraang administrasyon. Tingnan mo sinong iniimbestigahan ngayon ng ombudsman. Iniimbestigahan, gustong paimbestigahan ng Senado, ng ICI. Tingnan mo sinong gustong mga paimbestigahan. Putay na mga Duterte-aligned na mga politiko. Diba? Tapos sasabihin mo, Rapi Tulfo, hindi naninisi itong si Bongbong. Ulaga ka pala eh. So dito sa balitang ito at breaking news ito, lumabas na merong co-warrant petition kay, ibig sabihin, pinapadisqualify si Erwin Tulfo dito makikita natin kung sino papadisqualify sa kanya. Sabi daw niya disbarred na sino may disbarred na abogado nagpapadisqualify sa kanya. But anyways, pinapadisqualify siya dahil sa kanyang citizenship. Ito, tingnan natin tong balitang walang kwenta na to. Naungkat sa pagdinig ng budget ng Senate Electoral Tribunal ang nakabimbing petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng paghawak sa pwesto ng isang senador. Ayon sa Deputy Senate Electoral Tribunal. So doon pala siya, doon lumutang yung balita na merong disqualification case laban sa kanya. Dahil kapag kakuwaran to, ibig sabihin na nakuha mo yung iyong posisyon na hindi ka dumaan sa tamang proseso. Na magic nyo. Yan siguro yung sinasabi niyang bend the law. You have to bend the law. Walang hiya, Secretary, inihain ang co-warrant petition laban sa isang senador nitong Hulyo dahil sa issue sa kanyang citizenship. Hindi na nagbigay ng detalye at hindi rin pangangalanan o pinangalanan ang naturang senador. Pero sa isang slide ay pinakita sa pagdinig habang tinatalakay ang accomplishments ng tribunal. Nakasaad na nakatanggap sila ng petisyon laban kay Senador Erwin Tulfo noong July 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Tulfo na alam niya ang tungkol sa nakabimbing co-warrant case at handa raw siyang harapin ito. Anya, ang petitioner ay ang siya. Alam mo kaya nga ito yung isang sinisingil ko actually si Marcoleta kasi si Marcoleta naglabas nito yung citizenship, yung nagano sa Amerika. Meron pang meron hinahabol nga siya actually ng Amerika, gobyerno ng Amerika dahil parang sinwindel niya Yung Amerika, takin mo niloko mo yung bansang Amerika, ang laki-laki bansa, ng Pilipinas pa kaya. Kung sinabi mo na yung bansang Amerika ay naging tulay mo para mag-provide ka sa pamilya mo, takin mo tinrider mo yung bansang tumulong sa'yo para itaguyod mo yung pamilya mo. So anong gagawin nito sa Pilipinas? Ganyan din. Tatraido rin din Pilipinas yung Amerika nga nakatulong para mapalamon niya yung pamilya niya kasi sabi niya Kaya niya ginawa yun kasi nga breadwinner siya, may anak siya. Mahal man diaper daw nun, kaya ginawa niya yun. So imagine mo natulungan siya ng gobyerno. Tapos tinarantado niya pa. Tapos ngayon nandito siya sa Pilipinas, senador. Makakita na senador manluloko, putang ina niyan. Di ba? Bakit ka magboboto o bakit kayo bumoto ng senador na putang ina may bahid? Anak ng tinapay kasi kayo Basta sikat boto kayo ng boto, mga tanga talaga kayo. Hindi ko binoto tong ulul na ito. Iboboto tong ulul na ito. Alam kong traidor. Mantakin mo. Dati, tagadila ng tumbong ng mga Duterte. Minumura pa yung DPWH dati. Talagang kung todo papuri sa mga Duterte, putang na nung iba na administrasyon, nagbago na rin ang kulay ng brief niya. Pagtingin mo, nakapanty na siya na pula. Ayup ka. Nagsampa ng disqualification case laban sa kanya noong kampanya. Pero lahat daw ng disqualification case laban sa kanya ay
dismiss na. Ay, kaya dismiss. Siyempre, kayo administrasyon aso kayo ng administrasyon. Di ba? So si Mr. Bend the Law, nagtatry na namang i-bend ang law. Pero ako, sa totoo lang, dapat talaga, hindi kasi nga, katulad nga na sinasabi natin, hindi nga niya na ipagtanggol yung sarili niya noong siya ay dinisqualify or hindi kinonfirm bilang DSWD secretary. Hindi siya kinonfirm dahil dyan. Tapos biglang ngayon, yun ang rason kung bakit hindi siya naging DSWD secretary. Tapos biglang naging congressman ka. Biglang naging senador ka. Anong nangyari? Dapat ito iniimbestigahan ni Boying. Ito magic talaga. Ito talaga ang magic. Wala nang